Hi guys! Welcome back to my mini vlog. This is C again. And kung makikita niyo yung background ko ngayon, nasa probinsya ako ngayon kasi I had like very long weekend. Hindi siya weekend kasi day off siya. Personal time off. I spent 2 weeks here sa Camarines Norte, which is sa Bicol. And yun, ito ay part ng aking plano nung nasa Manila pa ako. And sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin na may enjoy ko naman kasi laking bundok talaga kami. Ayan. May mga pinya siya before, pero doon na kasi nagpatanim and na yung babuyan namin. Doon na siya nagpatanim si Papa. Ngayon ito is papataniman ulit pero hindi pa ngayon. So ngayon magtatanim muna tayo ng gulay. Inutos ni Mama magtanim. So napalinisan naman na dito. Ayan siya. Ayan. So samahan niyo ako guys. And wag kayong aalis. And let's go! So makikita yun, naka-beach walk. Pero lupa. Ayan. Ganyan siya kaganda guys. See? Tatanim natin. Meron tayong kalabasa. Meron tayong upo. Hot pepper. Yan. Tapos ngayon, kasama nito is magsusunog tayo ng doon natin susunugin. Yan. Let's go! Ang palaya, isunod mo. Yan. Ah, Anong ulam mo gusto mo? kahit ano. Silis, dapat pinupunla talaga muna. Pero naisip ko kasi matatagalan naman ako bago bumalik. So, wala na mag-iintindi nun. Ngayon, is naisipan ko na itanim na siya direkta. Hindi talaga ako agriculturist. Ayan siya. Pang ano na lang siya, personal use. Imagine ganito kaganda guys. So, makita nyo araw-araw. Yung ginagawa ko, binabasa ko muna para kasi sobra guys, sobrang wala talagang tubig dito, as in sobrang lala ng init. Ayan, may adalin ko kayo sa ano, sa pinyahan. Ayan, sobrang lawak niya guys, hanggang dun siya sa dulo sa kabila. Ito na, ididirekta na natin siya. Sana hindi tayo babash ng mga agriculturist. Ano lang naman to eh. Hindi natin sure kung kung gaano kataas ang survival rate nito. Pero hopefully ay naparami. Update, tinagdagan po natin ng another 4 na butas. Just tayo ng 12. Ayan. Ito ang mga kalaban namin. Yung mga manok na yan. Whitey, whitey, whitey! Ang mga kalaban namin, yung mga manok na yan. Okay. Medyo mabilis lang yung process ng pagtatanim ng sili. So yung mga next na itatanim siguro sila mama na lang nun in the next following weeks kasi babalik na rin ako by Friday sa Manila. At least meron tayong naiwan ditong legacy. Hindi mali ang legacy. Medyo pinawis ako kasi bibihira to. Na as in, na-miss ko talaga yung mga gantong gawain. E tingnan nyo yung pusa ko. Ang cute ng pusa ko. Oh.
Marami. Tawan-tawa ako dito sa mga pusa na to kasi hindi na sila indoor cat. Ano na sila? Literal na mga galangkat na sila. Marami sila dito actually. So yun, basahin lang natin yung lupa kasi sobrang init talaga dito. Yan, wisik-wisik na lang. Sana ay tumubo kayo. Para pag uwi ko, next meron na naman ulit tanim. Ay, mga aso namin. Yun, since hindi ko naman natapos yung pagtatanim, although meron talaga na simulan, naririnig nyo na kung ano yung papakita ko. So, libot ko na lang kayo dito sa maliit naming little farm. Maliit naming little farm. Ano yun? Yun, little farm. Pero dito rin talaga kami actually nakatira ever since. Ito yung pinaka-home namin na matatawag namin amin talaga yung bahay. So, let's go. Pakita ko na lang sa inyo kung ano mapapakita ko ngayon. Since hindi pa naman lumulubog masyado yung araw. Let's go! So, unang papakita ko sa inyo, yung tatlo naming biik. Hi guys! Hi guys! Say hi to the vlog! Yan. And yung mga aso namin. Dito, saglit. Ito aso namin to pero lagi sa aming galit. Hindi ko rin alam kung bakit to nagagalit sa akin. Pero yung nanay nito sobrang bait, as in parang almost 8 years or 9 years more than na namin siyang aso. Si Sebi. Tapos itong anak niya, yung tigre, laging galit. Tingnan mo. Oh, tingnan mo, galit. Sebi! Anyhow, so yun. Wala tayo dito sa kabilang side. So nakita nyo na yung mga aso namin. Yung baka namin, wala ngayon dito sa Sabsaban. Hindi ko lang sure kung bakit. So originally, hindi naman talaga to Sabsaban. Ano siya? Palayan siya before. Kaso may instance na yun, hindi siya instance kundi naging problem talaga namin. Hindi kami pinadaluyan ng tubig sa pinaka-source. So binlock nila yung tubig dun. Ang ending, naging ganito siya. Ayan. Natuyo siya. Dito dati kami naghahabulan, nagkukung ano. Dito, malawak talaga siya. As in, puro palayan siya. Ngayon, ang ending is naging ano na lang siya. Tambayan ng mga baka. Ayan. Oh. Mocha. Max. Tingnan mo si Max. Nagugulong kasi sa ulingan. Ayan. Ayun yung isa kong aso dun, oh. Ayan, ito yung babuyan. Yan. Tapos, so yun, on top of this sabsaban, tapos yung babuyan, tapos yung pinyahan dun. Meron din ditong pinyahan. Ito yung bago na pinapagawa ni Papa, pinapatrabahuhan ni Papa. So, medyo malawak siya. Hindi ko lang sure kung ilang piraso yung sinabi ni Papa na papatanim na dito. Pero if I'm not mistaken, 20,000 na pinya. So ito siya. Ayan. Medyo zoom ko. Ayan siya. Ito natapos na to. Yung tuk-tuk hindi pa. So ayan siya. Andun pa rin naman yung mga nyug. Pero ino na yung pinyahan dito. Kasi dati talaga, pinyahan talaga to. From there, simula dun, papunta dun sa kabilang side. Ang mga pinya kasi guys, ano siya, hindi siya pwede sa laging natutubigan. So, ang tendency kasi nun is na lulunod, hindi tumutubo. Ayan siya. Ang tawag dito ay mga suhi. Ayan. Kumbaga sa isda, mga similya para palakihin. Ayan siya. Ito, bayabas. Dito ako dati nalaglag nung naghahabulan kami. Tapos, ito kasi malalim to. Meron ditong ilog-ilog. May parang pailog dito. Pailog yung tawag nun kasi maliit na ilog. Yan, dinadaluyan yan. Ngayon pag naghahabulan kami, diretso talon kami dito sa tubigan. Kasi wala na ngayon. So, hindi ko sa inyo may elaborate na masyado. Yan, tumalon ako dito. Napasukan ako ng putik sa loob ng tenga. Ganun pa rin naman siya.
kaya isa sa mga bagay na nahihirapan din kami i-let go talaga is yung kung ano yung nasimulan namin dito kasi parang almost 30 years na rin na nandito si Papa. So, hindi ganun kadaling iwan na sabihin na although may bahay na rin naman ako sa Manila which is inaarkilahan, which plano ko rin naman before na somehow is makakuha na rin ako ng sariling tirahan, or should I say for good para sa Manila, para at least malapit sa mga access like sa hospital, ng emergency purposes. Ngayon, kasi hindi naman pabata yung mga magulang natin. Kaya ang tendency is for you to make an access or way or an avenue for you to look for what's best at mas madaling gawin para sa family mo. Not for me only. Siyempre, mga plano rin naman ng mga kapatid ko is ganun din naman. So, as why, kailangan namin pagpaguran. Yun naman talaga yung goal natin. Although hindi nila hingin the fact na napalaki ka nila na maayos, that's enough. You don't need an explanation from them na pilitin ka na maghanap ng or gawin yung mga bagay na hindi naman nila in-expect from you. Kumbaga bare minimum na lang yun as a child or as anak. Sa tagal na hindi naman natin sabihin utang na loob, pero syempre darating na rin tayo sa point na tayo na rin yung magbabalik or mag-give back for them. So yun, to cut the long story short, for the whole 2 weeks na nagstay ako dito sa province, it's somehow life-changing and nakapag-relax. Sobrang saya sa part na nakapag-relax ka, nakapaglabas ka ng stress. Although di ka naman ganun ka-drain sa work kasi sobrang basic lang naman ang work namin. Syempre kailangan pa rin natin ng personal time off. Kaya nga binibigay ng company. So, ang tendency is, syempre gamitin natin na lang naman. Kanino natin papagamit. Nadala na kasi ako sa previous company ko, guys, na sabi daw, ako talaga, hindi ako nag-absent ng sobra-sobra. Like, hindi talaga. I mean, as parang bare minimum na sa akin na pumasok ako sa work every day without absences, without late before. And through time, sabi ko sa sarili ko, hindi naman pala convertible into cash yun. Bakit sabi nila kapag yung mga leave down na hindi mo nagamit is convertible to cash? So sinendan ako ng parte ng basta sinendan nila ako na ano na hindi daw lahat ng leave ko na hindi ko ginamit is mako-convert sa cash. What? Like what? I mean, okay, sige. Ngayon, since may means naman ako to spend those, gamitin na natin. I mean, bayad din naman ako for the whole 2 weeks. Ang pinoproblema ko lang is yung incentive, sayang. Or anyways, for the whole 2 weeks realization, somehow, ano yung natutunan ko during those days? Wala naman kasi everything feels normal. And it's just that, ang naiba lang is, empleyado na ako and I had to think may sanity. Although hindi nga stressful yung work, pero syempre mahirap talaga mag-isa sa Maynila. Living independently is a very difficult thing to do. Lalong-lalo na at hindi naman tayo robot na walang pakiramdam. So, I have to go through a lot of phases ulit kasi I had to regain myself and I mean, gusto ko lang magpahinga and mag-rest ng 2 weeks. So I think that wrapped up my vlog for today. Maggagawa tayo ng sariling vlog para sa realization while walking sa aming Danawan na ngayon ay tuyot na at sabsaba na lang. So thank you so much guys for watching my mini vlog and I hope that you watch the other moving forward or going forward. Thank you for following and make sure to like, share, and subscribe. Mwah!